inilaan para sa dalawang programa mo na yan. Bakit kanyo ho? 'Di ba? Kasi kapagka mayroon kang kailangan, 'di ba? Halimbawa, namatayan ka. Oh, pwede kang lumapit po sa mga ahensya ng gobyerno. Merong may sakit, punta ka ng DSWD, punta ka ng PCSO, 'di ba? May mga programa yang mga 'yan. Oo. May mga iba't ibang mga ahensya po ang gobyerno natin at may mga sangay hindi katulad ng OVP, ilang piraso lang po 'yan. Mga 10 piraso lang yung kanilang satellite offices. Samantalang sa bawat mga munisipyo ho, 'di ba? May mga DSWD. May mga municipal DSWD or city DSWD. Lahat naman 'yan under pa rin nila, may connection pa rin doon. Maipararating pa rin nila yung mga pangangailangan sa mga ayuda sa ganitong medical assistance. Meron tayong PhilHealth. Oh, tuloy-tuloy naman yung serbisyo ng PhilHealth, yung health coverage, yung mga payments dun sa hospital, sa mga procedures. 'Di ba? Nandiyan ang PhilHealth. Kapagka hindi lahat naman na-covered ng PhilHealth, naandiyan naman po yung Social Welfare Administration, yung SWA. Na ito ho yung pinaka-pinal na mahihingian natin ng discount. Kung hindi man po discount, kino-cover nila madalas yung patient's responsibility sa mga hospital billings na hindi nako-cover ng PhilHealth. 'Di ba? Kailangan mo pa, you want more, punta ka ng PCSO. Ang dami hong mahihingian na hindi mo kinakailangang pumunta sa politiko na gagamitin lang ang pera ng taong bayan para ibaon ka sa utang na loob na akala mo yung pera niyang binigay sa'yo nakatulong sa problema mo. Hindi ho, pera mo rin yan eh. Ginamit niya lang for self-expediency. Yun lang. Di ba? Pang sariling kapakanan. Yung kanilang ginagawa. Kaya nga itong pinagpipilitan, hindi naman trabaho ng OVP na i-copycat yung trabaho ng Department of Health at saka ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Diba? Hindi nga niya ma-justify yan eh. Bakit kailangan namin yan? Bakit kailangan namin itong ganito? May medical assistance, di ba? Hindi. Kaya nga ang sabi po nila Kimbo ay hindi naman namin inaalis yung functions na yung gawain nilang yan eh. Ang inalis lang sa kanila yung pondo. Hindi na siya ang hawak ng pondo. Siguro ho, naiisip nila Kimbo, baka ma-confidential fund style din yun. Di ba? Baka humalibing na si Mary Grace Piatos pagkatapos na ma-ospital. Kaya, hindi, wala pa naman si Mary Grace Piatos yata nun ano. Di ba? Kaya, ang sabi nila, meron tayong mga sapat na ahensya ng gobyerno na may ganyang programa. Okay, kung gusto nyong tumulong sa taong bayan na nangangailangan ng pang-medical, nangangailangan ng pampalibing, at kailangan namang sa mga ganyang klaseng panahon, maramdaman nila na sila po ay may gobyernong nagmamalasakit. Diba? I-refer ninyo yung mga tao sa DSWD. Yung pondong hinihingi mo, hindi mawawala. Ibibigay namin sa DSWD para magamit na, eto ang gamitin ninyo sa mga nire-refer dito, dinadala dito ng OVP. Di ba? Sorry for the inconvenience. Apology for the inconvenience. Oh my God. Vice President Sara Duterte. Ito ho'y maliwanag na ano lang ito, yung paawa lang ito eh. Papansin lang, kumbaga. Hindi kailangan. Ito lang ang tanong ko sa iyo, Kevin Molida. Ano ba ang function or functions or duties ng Vice President, lalo na ng Office of the Vice President, na itinadhana ng Constitution natin? Sige nga ho. Pero kung elementary lamang po ang tinapos ninyo o kinder, wag na ho kayong sumagot.
Okay? Kung kayo ho nakapag-aral, mangyari po sana sumagot kayo. Kasi gusto ko lang namang malaman, gusto ko masiguro na nauunawaan ninyo, 'di ba, yung mga bagay-bagay kung saan kayo nagre-react. Hmm. Yung trip nito, tama si INC, oh, redundancy 'yan. Kaya ang ginawa po ng Kongreso, ng committee ay inilagay ito sa appropriate agency, hindi po sa duplicate, hindi po sa copycat agency. Dapat ang Office of the Vice President pangalanan na lang ito, no, under ni Sara ng copycat agency. Katuwiran naman niya diyan kasi, bakit meron bang politiko na may monopoly sa pagtulong sa taong bayan? Ang ganda ng tanong, ano? Wala nga naman ho, 'di ba? Pero mahalaga naman din yung kaayusan. 'Di ba, kung tumulong kayo, okay, bigyan ng referral letter sa DSWD. Gayon kung ayaw ninyo na parang pinipingpong yung tao because ano yan, yan na nga yung inaalis natin ng dating Pangulong Duterte, na yung pasyente, kaanak ng pasyente, pupunta pa sa politiko, lalapit pa. Dumirekta na lang sa gobyerno. Yun ang ginawa nga niya noon, eh. Tapos ngayon ang trip nila, 'di ba? Ibinabalik na nga yung epal pa kayo sa mga nangangailangan. Ayaw nila. Ayaw nila ng referral process. Gusto nila, at bakit gusto nila? Hahawakan nila ang pera, ang budget. 'Di ba? Hindi rin naman sila trained sa mga social services, sa mga social works. Ba't pagpipilitan yun? Mariosep. Perceived to be the next president na po si Vice President Sara Duterte. Hindi na kailangan ng mag-effort pa ng ganyang katodo. Kailangan na lamang niya makiisa sa gobyerno. 'Di ba, tumulong ng genuine. Hindi yung kailangan special treatment, feeling entitled. Sabi, inilagay naman ng Kongreso sa tamang ahensya kung tinanggal nila sa kanila. Tama. Wala namang nawala sa kanya. 1.2 something billion ang nawala daw. Yung mga pondo no, ng mga hiningi nila, inilipat lang nila. Inilagay lang nila sa tamang dapat pagkalagyan. Mga tamang ahensya na siyang magmamanage ng paggastos nito. Kung ako Vice President, wala akong ibang mandato, magpapakabait na lang ako, eh. Lalo na kung perceived to be the next president ako. Why do I need, 'di ba, to do so much effort para magpapansin? Pakabait ka na lang, ganun. Para yung mga posible mong makakalaban, matakot na harapin ka pa't banggain. Ay nako, talaga naman ang ating Vice President. At dahil po dito, ay ini-invite ko po kayo sa January 18 na suportahan ito, etong Rally Impeach Sara. Okay, diyan po gaganapin yan dyan sa People Power Monument 1:00 ng hapon. Okay, yan po. Magkita-kita tayo dyan itong darating na Sabado. And isa pa ho, syempre, wag naman po natin na pakiusap, wag nyo naman pong hayaan na makapasok sa Senado etong Team China. Okay? So far po ang akin pong mga manok na napipisil ko naman po dyan sa Senado, syempre, unang-una dyan si Abalos. Diba? Bakit si Abalos? Nakulong si Kibuloy. Na wala akong nakapag-iisip, diba, na yung mga kulto ng Mindanao, makukulong katulad nito ni Aguila, napaamo ni Risa Bebe, 'di ba? Tapos si Abalos hindi nag-isip po, nagdalawang isip na, shit, baka hindi ako ma-endorso nito ni Kibuloy. Hindi siya natakot sa ganun. 'Di ba? Binangga niya, pinahuli niya, nakakulong ngayon. Hindi lang 'yun.
'di ba? Ang daming mga achievements, ang daming mga napakulong. Oh, tapos, bukod sa kanya siyempre babae si Abby Binay ng Makati. Oh, dahil naman ito sa magandang nagawa niya ro'n sa Makati, yung talagang pagmamalasakit, tsaka may aral 'tong tao. Etong si Abby ibang-iba nga ito kumpara kay Nancy at tsaka lalo na kay Junjun, oh, at sa tatay nila, 'di ba? Tapos sino pa ho? Ping Lacson, oh, 'di ba? Tapos sino pa? Yung mga nakakaintindi, Tolentino, Pia Cayetano, oh. 'Yan yung mga ano, kasi kailangan natin po maglagay ng mga senador na may alam, okey? Para hindi ho kakayan-kayanin nitong mga Duterte na ano, na takot-takutin, 'di ba? Na aasa na lamang ng survivability nila sa politika dahil po sa alliance. Alam niyo ho kasi, dapat ang isang politiko, ang survivability niya po nakadepende sa performance, right? Oo. Sabi ni ano, hinihintay ko sabihin mo si Franz Castro. Ayoko, maraming iiyak, iboboto ko na lang. Okay, so iyon muna natin 'to. Basta magkita-kita tayo sa ano ho, sa rally na 'yan sa darating na 18 ng buwang ito. So 2 more days, 'di ba?